Hello mga kahalaman, awang-awa na po ako dito sa ating mga burritos kasi po naubos na yung kanilang mga dahon. Ang dami-dami na po ng lagas sa kanila. Awang-awa na ako, wala na po ako maisip na paglagyan kung hindi dito na lang po. Inalis ko na po siya doon sa aking mga gulayan, kaya inilipat ko naman po siya dito. Ay naku, ito na lang po talaga yung naiisip ko. Nauubos na po yung dahon nila. Nakita ko po yung mga dahon nila naninilaw na. Nung nakasabit dun sa ating gulayan ay naninilaw na po. Pagbaba ko ng hagdanan nakita ko. Ang dami na po mga dilaw, tapos ang dami na po nanlagas na mga dahon nito. Kaya napakapangit na po nila. Naisip ko na gumawa ako dito ng sabitan sa tapat ng aking mga halaman, itong aking houseplant, para hindi po sila nasisingawan ng semento, dahil sa yung singaw po ng semento, isa pa rin po nakakadagdag yun para maglaglagan yung dahon nila at sila yung matuyot. Ganun yung nangyari sa akin nung mga nakaraang taon na naglaglagan yung mga dahon na ubos. Ito naman may natira pa namang kaunti o mas marami naman yung natira kaysa sa naubos na dahon. Pero ang pangit na pong tingnan kasi nakalbo na po sila, tapos nakabukangkang na yung kanilang mga dahon na dati po ay firm ang itsura ng kanilang mga dahon. Ngayon po mga uka-uka na siya, marami ng bawas, nakabukangkang na yung mga dahon nila. Dapat po ang itsura ng dahon nila maganda katulad ng dati, ang kapal nito. At saka yung mga dulo po ng mga burritos natin, makikita ninyo marami na siyang kalbo, o halos tangkay na lang, kukunti na lang yung mga dahon na makikita ninyo. Ang dami pong naubos, sayang na sayang po. At saka awang-awa po talaga ako sa kanila mga kahalaman, kasi masyado na silang hindi makahinga sa sobrang init. Doon naman po sa aking gulayan, hindi naman po sobrang init kasi mayroon namang puno kabilaan, may punong malaki tapos may puno ng kamyas. So pag kulang din naman po sila sa sikat ng araw, ganun din po ang nangyayari sa kanila, maninilaw ang dahon at saka manlalaglag. Parang katulad din sa tag-init, parang parehas lang po. Kaya ang naisip ko naman, baka kulang naman sila sa sikat ng araw, kaya naman nagdaglagan yung mga dahon nila doon at nanilaw. Kasi kukunti din lang yung araw na masasagap nila. Kapag dumating lang yung tanghali, saka lang po sila magkakaroon ng sikat ng araw. Ganun po yung mangyayari sa ating burritos doon. Kasi kaya po ako lumipat dito sa itaas, ay dahil yung aking mga succulent doon ay kukunti lang yung nasasagap nilang sikat ng araw, kaya po nilipat ko dito. Dito naman sa pwesto ko is full sunlight na, kaya mas maganda. Yun lang po, hindi makakaya ng burritos natin ang full sunlight at ang pinakasahig ay simento na sobrang init ng singaw. Kaya kailangan po meron man lang siyang puno, doon siya pwede na isasabit sa puno. Kung meron kayong puno, doon ninyo isabit. Kaso ako dito wala naman ng puno, pero may puno naman dito sa likod ko na pwedeng makashade dito sa ating garden, mga gulayan. Tapos yung mahaba pa rin yung dahon niya na dito rin lumulusot sa bandang kabila dito sa ating garden. Kaya pag tiningnan po ninyo ang bawat isa sa ating burritos ay kalbo na po talaga. Napakarami po niyang dahon na natanggal. Sayang na sayang, at saka sana tubuan po siyang uli ng mga dahon kapag hindi na po summer. Magsitubo po sana siya uli para maging masaya tayo lahat. Kasi talagang nakakaawa. At saka kasi ang ganda-ganda kaya ng burritos, tapos bigla siyang magiging ganito kapangit dahil sa sobrang init o kulang sa sikat ng araw. Nakakabukangkang talaga yung mga dahon nila sa ibabaw mga kahalaman. Pero nung nilipat na natin ito doon is gano'n na, nagbukangkang na rin yung mga dahon niya kasi hindi po talaga sila full sunlight dito, dahil tinanggal ko nga po sila doon sa full sunlight na pwesto nila dahil grabe naman po ang singaw ng simento. Talagang matutosta ka, pati po ako natutosta. Sobrang negra ko na po ngayon dahil napakainit po. Hindi ko naman matiis na hindi ako dito mag-stay sa garden kahit mainit, dahil hindi ko mapabayaan yung aking mga halaman. Lagi ko rin po silang binibisita, tinitingnan ko kung ano yung
pangangailangan ng ating mga halaman. Dahil marami sila, hindi mo naman po lahat machi-check yan isa-isa sa araw-araw. Kaya kailangan araw-araw din po ako nag-check sa kanila dahil hindi naman sila mauubos sa buong maghapon na ma-check mo sila isa-isa. Kaya po, nandito pa rin po ako kahit sobrang init. Kaya yung ating burritos, yan, lagi kong tinitingnan. Oh, nakakaawa talaga ng mga kalaman. Di ko na po sa inyo pinakita nung marami po silang mga dilaw na dahon. Kasi inilublob ko po sila sa timba, sa tubig, para maalis po yung mga yellowish na mga dahon o natutuyo para lumutang, matanggal sila dahil sobrang dami po. Kaya po nilublob ko na lang sa tubig para matanggal. Di ko na sa inyo pinakita mga kahalaman. Talagang nakakaawa po silang tignan kapag nakita ninyo yung mga yelong dahon dito na nasa ibabaw ng ating mga succulent o ng ating burritos. Pero sana maging okay na po sila dito talaga. Ito na lang, wala nang ibang choice kundi ito na lang talaga ang ating paglalagyan. Kaya dapat maging okay na sila dito. Dahil pag hindi pa sila naging okay dito, wala na talaga akong choice na paglalagyan sa kanila. Dahil pag isinilong naman sila sa loob ng bahay o doon ilagay sa may garahe, mamamatay din sila dahil wala silang sikat ng araw. Yun din ang mangyayari sa kanila kahit alisin sa init at ligay sa walang sikat ng araw, patay din sila. O parehas lang po. Naaawa din po talaga ako dito sa kanila. Hindi mo naman na pwedeng i-propagate yung mga dahon nila dahil tuyo na, kulay dilaw na, naglaglaga na. At saka yung iba nakakabit pa rin po pero dilaw na, kaya hindi na rin pwedeng i-propagate. O kaya wala na. Ubos na talaga yung mga dahon nitong mga burritos natin, mga kahalaman. Ang pangit talaga nila. Kaya sorry na lang po dito sa aking mga houseplant dito sa ibaba kasi tinalian ko muna sila para maging okay yung ating mga burritos dito dahil hindi sila masisingawan kapag dito sila nakalagay dahil ang halaman dito sa ilalim ay houseplant. So di sisingaw dyan yung simento. Dito lang sa may gilid kung magiging maganda sila dito. Kahit hindi na summer, hindi ko na sila alisin dito. Dito na lang sila habang gusto nilang mabuhay. Kasi mukhang maganda na yung pwesto nila dito. Ayan, maraming pong salamat mga kahalaman sa inyong panonood. Bye bye! Thank you for watching!